Alam niyo ho, ay patuloy ho akong nagtataka at hindi ko alam kung ano ho ba talaga yung motibo ng Marcos Jr. administration kung bakit patuloy na talagang ipinagkakaila na sila po ay nagkanulo, di umano, at parang biglang pinersonal at mabilis na ipinaresto at ipinatapon sa ICC sa The Hague, Netherlands. Ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon ho kasi ay batay po sa mga dokumento na lumalabas na ho ngayon at maging sa Senate Committee on Foreign Relations at gayon din mismo yung mga interview ng mga eksperto ay lumilitaw yung mga pagkakamali o paglabag dito po sa mabilis na pag-aresto at pagkamatapon sa dahig dito po kay Pangulong Duterte. Yung pinakahuli na nagsasabi ho at isa po sa eksperto sa batas ay ito pong si retired Supreme Court Justice Adolfo Ascuna na kanyang binabanggit na talagang meron pong mga violation. Kasi dapat ho talagang manindigan ng gobyerno kasi ang sabi ho ng gobyerno ay hindi na po nila kinikilala ang ICC. Pero bakit agad na isinurrender? Kasi ang katwiran ho, di ba, ng Marcos Jr. administration, particular ito pong si Justice Secretary Boying Rimulya, yung Article 9851 at yung Section 17 na may kinalaman sa itong Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, pati iba pang crimes against humanity. So yun ho, at parang 'di ba sa naunang mga eksena na parang kunwari gulat na gulat. Naku, madaling araw dumating yung arrest warrant. Talaga naman pinaghandaan pala. Base po sa mga pangyayari at lumalabas po ng mga dokumento at ebidensya, tila nagsisinungaling ho mismo si Pangulong Marcos Jr. So siguro maganda balikan lang ho natin yung mga naunang pahayag ni Pangulong Marcos Jr., yung pagka-aresto. Kasi nagbigay ho siya ng statement ng maaresto at pagkatapos ay agad nang ipinasakay sa eroplano. Di po ba si dating Pangulong Duterte? At nung nasa himpapawid na, ay nag-press con. Ito pong si Marcos Jr. at kanyang binabanggit, inanunsyo niya. So natanong ho siya, parang, ewan ko, gulat na gulat ho mga kababayan, no, na sinasabi. Nako, parang kailan lang niya nalaman yung arrest warrant, pero yung pala ay matagal na rin planado. So pakinggan ho natin para po sa kaalaman ng ating mga listeners, ating mga viewers dito po sa ating YouTube channel. Ito, panoorin po natin mga kababayan. Actually, it came in. I received it from Secretary Remulyang. I received it at 3 a.m. last night, and I looked at it, and we went back and forth. 6:30, he wrote me again, and he said, "We have it already. We have the warrant of arrest from Interpol." And I said, "Okay, we'll put all our plans into place, and sige, let's proceed as we had discussed." Now that's what happened. So yes, there is Okay, so yun ho mga kababayan ang binabanggit ni Pangulong Marcos Jr. At parang, di ba, yung biglaan na dumating at lumabas itong arrest warrant. Pero kung tutusin, base po sa mga lumalabas po na ebidensya, talagang matagal na pong pinlano. At siyempre, yung talagang inaantay lang yung mismong paglabas ng arrest warrant. Pero ang ibig sabihin po nito ay planchado na ang lahat. Di po ba? At kumbaga sa nakaumang na lang, walang kamalay-malay, itong si dating Pangulong Duterte na nakaumang na at handang sakmalin siya anytime kapag lumabas. Ito hong, di ba, yung arrest warrant. At habang nagpaplano pala ho sila, lumilitaw ho mga kababayan na nagsisinungaling ang Pangulo. Bakit ho? Kasi ilang beses ho siyang ini-interview, di po ba, ng media, na lagi niya sinasabi, parang, minsan nga, parang kunwari, nainis pa siya na ilang beses ko bang sasabihin na hindi makikialam ang
Pilipinas sa ICC at wala ng jurisdiksyon. Yung pala, planado na. Ito ho, nagkabistuhan at mismo sa interview kay General Torres na siyang nanguna at di ba yung may mission dito po sa pag-aresto at mabilis na pagpapaalis kay dating Pangulong Duterte diyan po sa ICC sa The Hague, Netherlands. Ito panoorin po natin, no? At talagang ang inikwento ho ni General Torre yung kanyang mga ginawang aksyon at mabilis na pagpapaalis kay dating Pangulong Duterte. Ito, panoorin po ninyo, ha? So paano po ibinabasa inyo ni PNP Chief Marbil na how did he say that to you? Na no matter what, we need to fly the former president to The Hague and we need to implement the ICC arrest warrant. Arrest him and bring him to The Hague. Yun lang. Simple as that. Arrest him and bring him to The Hague. Sagot ko lang, sir, bigyan mo ko aeroplano. O di ayos. And then the rest, you planned everything. Pero matagal na yan eh. Ang plano na yan, matagal na yan. Hindi yan spur of the moment eh. Matagal na yan. And nagkataon lang na talagang yun, the opportunity arose na paglabas ng warrant, tama-tama naman na sa Hong Kong siya. Pero during the planning session, sir, were you part of it? Or even before ka pa naging CIDG chief? Or no naging CIDG chief ka nagkaroon ng plan? Can you disclose this to us? Anticipation kasi yan ng kwan eh. Ng, pagdating ko, actually may mga plano na eh. Dahil In place. anticipation ng warrant ng ICC yan eh. Hindi ko malaman kung kailan sila nagsimula noon. Pero, nung ibinigay sa akin ng mission, I really told them that let me succeed and fail on my plans. Kung succeed ako, di on my plans. Pag mag-fail ako, on my plans also. Para wala naman ako sisisihing iba. So kumbaga meron sila existing in place but also sinabihan mo sila na you have your own system and Yeah. strategies. Isa rin sa mga sinabi ni... Okay, so yun po. At maliwanag ho ang binabanggit ni General Torre, mga kababayan, na talagang matagal ng plano. Wala pa ho siya sa CIDG. Ay, di ba, yun na ho. Talagang nakakasana yung pag-aresto at mabilis na pagpapatapon kay dating Pangulong Duterte. At yun nga, isa nga sinasabi ni General Torre na bigyan mo ako aeroplano. Kaya yun pala, mabilis na nandun na po ang aeroplano sa Villamor Air Base. So hanggang sa ngayon, yun lang ho ang aking palaisipan. Bakit kinakailangang maghugas kamay ito pong Marcos Jr. administration na sinasabi na hindi, sumunod lang kami sa sa batas. O maliwanag na maliwanag ho at base nga ho sa sinasabi ni retired Justice Adolfo Ascuna. Dalawa lang ho yan. Dito po nakasaad po sa yung pinagbabasihan nila, Republic Act number 9851 section 17, na ang sinasabi po rito ay yung tao ay pwede o maaaring isurrender. Mga kababayan. So, yun po, yung termino na ginamit, may surrender. May, hindi shall. So, ibig sabihin, kung may, maaaring isurrender, maaaring hindi. So, hindi po mandatory. So, yun po ang nakasulat dito po sa batas na ito. So, bakit ayaw na lang akuin ng Marcos Jr. administration na hindi, yun ang opsyon namin. Talagang agad na isurrender sa ICC ito pong si dating Pangulong Duterte. Kasi sabi po ni Justice Ascuna na dalawa ho ang opsyon kung kinikilala po yung treaty o tratado diyan po sa ICC, dapat ho kung may treaty dadaan sa extradition. May mga proceedings ho dyan. Kung hindi naman kinikilala, hindi naman kailangang isuko. So, yun po. So, maliwanag ho ito, mga kababayan, na ako nagtataka lang naman ako, bakit kaya na kailangan pa na itago? So, ano ho kaya ang motibo rito ng Marcos Jr. government? Bakit parang ginawa naman nila, ayaw panindigan? Diba? Dire-diretso na ho kasi mga naunang na-interview. Alam mo, nagmumukhang sinungaling pa ho tuloy ang ating gobyerno. Diba? Nasabihin na hindi, sumunod lang kami sa Interpol. Maliwanag na po sa mga ginawang pagdinig
dyan po sa Senado at yung sa second hearing, bagamat hindi sinupot ng mga cabinet official, talagang maliwanag po na noong nakarang taon pa ay nagpupunta na rito yung mga kinatawa ng ICC at nag-iimbestiga na at tinulungan ho ng gobyerno. So yun lang ho, sana wag na ho tayo, magdiretso na ho tayo. Yun lang ho, aking palaisipan. Kayo ho, sa ating mga listeners, sa ating mga viewers, dito po sa ating YouTube channel, kayo ho, ano ho ba nakikita niyong motibo o dahilan? Bakit tila nagsisinungaling itong si Pangulong Marcos Jr. at parang bakit ayaw niyang diretsahin at akuin na oo, talagang pinlano namin yan at para ipaaresto kaagad at dalhin sa ICC para makamit ang katarungan o hustisya ng mga sinasabing di umano'y biktima ng EJ case. Yun lang ho. Diba? Kung tutusin, sabihin natin, maganda lang yun gusto makakuha agad ng hustisya. Yung mga biktima, yung pamilya ho ng biktima ng extrajudicial killing. So tapos na. Bakit parang nagpapaikot-ikot pa ho tayo na keso, hindi, Interpol, idinidiin pang Interpol, hindi ho. Panindigan na ho natin, di po ba? So yun lang naman ho, at basta sa akin, palaisipan pa rin. Bakit kailangang itago at palitawin at tila nagsisinungaling mismo itong si Pangulong Marcos Jr. at yung mga opisyal ng gobyerno ng administrasyon. Dahil sa ngayon, ay marami na po yung mga lumalabas sa mga pahayag, ebidensya, at galing din sa ilang mga eksperto. So yun lang po, para maunawaan din ho ito ng taong bayan at marahil para siguro matahimik na dito po ang isyong ito at mag-focus na po siyempre yung pamilya Duterte kung paano idedepensa yung dating Pangulo doon po sa ICC. Ganun ho mga kababayan. Ilang ho. Yan lang naman ang aking pananaw at komentaryo. Bakit ho tila nagsisinungaling pa ang Pangulo sa taong bayan? Yan lang ho. Magbibigay ho kayo ng komentaryo dito po sa atin at para malaman ho natin kung ano po ang inyong nasa sa loob. Okay? Sa mga hindi pa ho nakakapag-subscribe, subscribe na po at wag nyo rin hong kalimutan na i-like at i-share ito pong ating YouTube channel. Maraming salamat po muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.